Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Ang atong topic, tanaw, mga upat ka kabayo, naay itom, naay puti, naay pula, naay itom, naay luspad. White, red, black, and pale. Okay. So kini nga mga kabayo nagpadayag ni siya og mga panghitabo sa umaabot sa panahon sa pagkita ni Juan Revelador sa pananahon. So sa panahon ni Juan Revelador wala pa ni siya nahitabo. Okay? Pero sa atong kapanahonan karon naanay daghan nahitabo. Now kada kabayo naani siya'y mga kapanahunan. Okay? O atong tan-awon ang Biblia mahitungod ni ini. Okay? Okay. Now, sumala sa atong gikaingon ang muhubad, ang pinadayag, ang damgo, ang propeta. Okay? So, paliw ko nagbasa Amos 3:7. Sa pagkabatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa gawas ko ang iyang tinago padayag niya sa iyang mga alagad ang mga mananagdam. Uy, na ay mga butang ng mga tinago sa Dios. Apan kining mga butang nga tinago sa Dios nga atong gitun-an mautong mga pinadayag nga daghan kay siya mga symbols. Okay? Ya daghan siya mga cryptic nga mga pulong. Unya, kinsay magpadayag na? Ang magpadayag ang manalagna. Siyempre, si Juan Revelador, usa siya ka manalagna. Now, adunay upat ka mga kabayo, nanganagkabayo ng mga lalaki. Unya, mo ni nalatid sa Revelation chapter 6 verse 1. Okay? Nga ang makaabri ani walay lain ang Dios nga si Jesus Christ. Ngano mo may makaabri ani nga lain? Tungod kay siya lang ang nahibalo sa kaugmaon. Siya lang ang mahibalo angon sa mga umaabot nga kapanahunan. So, kung ikaw nakabalo sa umaabot nga kapanahunan, ikaw rin makasulti ni ana. Ikaw rin makaabri ni ana. Ang tao, maghulat lang nga mahitabo ng mga butanga, pero dili nato mahibawan kung unsay nga panghitabo sa unahan. So, si Jesus Christ ang muabri nini. Now, asa man ang bersikulo naghisgot og una nga kabayo? Okay, paliw og basa. Kung nakita ko, kung nakawas sa sumay na kabayo, kung ang kabayo niini may pana, kung niya ihatag sa kapurong-purong, siya nilakaw nga nagmadangkon sa pagpana. Mantay ha? Gihulagway ang kabayo nga puti nga naay pana o kaniya gihatag ang purong-purong. Nagani kay purong-purong meaning nagmadaugon ka. Okay? Victorious. O mato dire siya milakaw nga nagmadaugon o aron sa pagpanaog. So sa ato pa, wa siya mapildi. Nakalabang siya sa daghang mga pagsulay. Kay nakadaog man. Okay, ato tanaw na. Mauni ang nakita ni Juan Revelador. Usa ka kabayo nga puti na ay nagsakay niini og adunay pana. So gitawag siya og conquering faith. Pagtuo nga nagmadaugon. Kay kini manggod nga mga panghitabo gisulti ni Juan kay mauni ang manghitabo sa unahan kung unsay kaugmaon sa katawhan sa Dios. Okay? Atong tanawon. White horse nagsugod gikan kang Kristo hangtod sa katapusang kamatayon sa 12 ka apostoles. Kabalumanta nga ang kinaulahian nga namatay sa mga apostoles si Juan Revelador. Nga siya dito nagdugay sa pagsulat sa pinadayag dito sa pulo sa Patmos. Kanya ang kahulugan niini victorious or conquering faith.
puti gani, meaning to say, purity. Di ba, itong gisgutan itong yagi nga, na nganong ang kasal, puti man yun. Nganong wala may sinina nga itong panahon sa kasal. Tungod kay ang puti, nagisgot ugon sa putli, purity. So sa ato pa, kung man si Kristo misaka ngadto sa langit, ang iglesia nga iyang gitukod, usa ka putli nga iglesia. Gihulagway sa puti nga kabayo. Og mao kani ang una nga silyo. Okay? So mao na. Now, unsa kay puti? Your faith or maputli. Unsa ganitong pana? Ha? Ang pana is naihait sa tumoy. Unya double blade ang pana. Okay? Hait ang tumoy, hait ang dito spikas, hait sad. So double blade. Sa Biblia, sa Hebreano 4:12, ang pulong sa Ginoo sama sa espadang duhay sulab. Diba? Ito man nga mensyon, duhay sulab, modulot sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. Mutugkad sa mga lalong nga mga butang di sulod sa atong lawas. So sa ato pa, ang pulong mo'y mohatag og conviction sa atoa. Mo'y mo pamata sa atoa. O mo'y makapakonsensya sa atoa. Kay ang pulong sa Ginoo hait pa sa espadang duhay sulab. Sa ato pa, kay naaman ni siya'y pana. So sa ato pa nagpasabot o naa siya'y minsahi. Ang minsahi nga gidala sa simbahan sa mga katawhan sa Dios nianang tuiga sa panahon ni Kristo hangtod sa katapusan nga gitawag nato og disipulo. Okay? Now, note dire. Note, when Romans celebrated a victory, they always rode on white horse. Mao ni ang kinaiyakan niadto sa Roman Empire. Makadaog gani sila sa gubat, ang ilang mga kadagkuan magsakay og puti nga kabayo. No wonder nga nung si Juan naggamit ani nga language, aron usab makabalo, makasabot ang mga tao sa iyang kapanahunan. Naggamit si Juan og usa ka mga ehemplo, panagtandi aron makasabot nga diin sa iyang kapanahunan ang pagsakay sa kabayo usa ka simbolo nga ikaw nagmadaogon. So kay nagsakay puti, putli nga mga katawhan sa Dios nga nagmadaogon sa ilang pagpakig-away sa mga pagsulay. Ang 12 ka apostoles, dagan silang pagsulay, nakig-away sila, nagmadaogon sila. Ang katawhan nga giserbisyohan sa apostoles, naa sila'y pagsulay, nagmadaogon sila. So gitawag silang victorious. So gisimbolo sa puti nga kabayo. Okay? Now, sunod. Morning. White represents pure faith. Muna nga sa makadaghan, kanang mingon bitaw na inigbalik ni Jesus Christ ang mga katawhan sa Dios nagbisti of puti, pure. Nga naman sa Biblia, paghisgot kanig na ay manulunda, nga nung ihulagway sa Biblia nga adunay nagbisti og puti. Meaning to say, pure faith. Okay? Now, sa panahon sa apostoles, matod sa buhat 5:14, palihog basa. O misamot kadaghan ang mga magtutuo nga nanugdan sa Ginoo. Ang mga katawhan sa mga lalaki o sa mga balay. Okay? Unsa? Misamot og kadaghan. Sa ato pa nagmadaogon sila. Once nga magmadaogon gani, mag-increase ang population. Bisan sa mga negosyo. Nagmadaogon gani ang negosyo, mag-increase ang wealth, mag-increase ang ganansya. Magdaogon gani ang church, ang katawhan sa Dios, daghan ang makumberter, daghan ang madala sa sambakan sa Ginoo. Muni sa buhat 5:14, o misamot kadaghan ang magtotoo.
nahidugang. Di na nagmadaogon sila. Okay. 5:21, palihog basa. Ang kaya si Pedro o ang mga apostoles nagtubag na nag-inom. Kinahanglan na may among unang pagsusod ang Diyos inay ng mga tao. Okay. Sa ilang mga pagsulay na ay mga hagit. O sa mga hagit na ay mga challenges. Asa imong piliyon, kini or kini. Ang apostoles sige kahinagbo niya na busa ang tubag sa mga apostoles, kinahanglan mo'y amo unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Naay mga panahon nga papilion ka sa tao, asa man ka Domingo o Sabado, asa man ka dinhi sa Biblia or tradisyon, asa man ka sa interpretasyon sa tao or interpretasyon sa Biblia. So, ang mga apostoles kaniadto nagmadaogon gikan kang Kristo hangtod sa katapusan ng mga gutlo sa apostoles. So unsa kani ang white horse? Ano sa nagsugod? Panahon ni Kristo hangtod sa katapusan nga kamatayon sa usa ka apostoles. So that is from Christ to 100 AD. Okay, next. Palihog basa. Kumilula ang galing na usab na kabayo nga mapula. Ug ang nagkabayo kini itutan sa pagtang sa pagbutay ikan sa isa. Aron ang mga tao magpinatinay ang usa sa usa. Ug siya hatagan ang usa ka dagong espada. Bantay. Kay sadiyang nangamatay na ang mga apostoles. Wala na ang mga apostoles. Unya ang mga pagano nga Romanhon, dili sila gusto nga adunay mga relihiyon. Kay ang relihiyon makapabulag na sa gobyerno sa Roma. So nahitabo, tanan nga mga relihiyon ilang unsa lutuson, pamatyon. Okay? Na ay mga relihiyon nga gitawag legal, na ay relihiyon nga illegal. Ang legal nga reliyon kaniadto ang iyas mga Hudiyo, pero aduna say panahon nga gisuppress ang mga Hudiyo. Ang mga reliyon nga dili legal mao ang Christian. So kay dili sila legal, target sila sa mga paglutos. Ang uban sumala sa kasaysayan, ganahan lutuson ng Christian kay naman managan man ang Christian, ang propiedad nga nabilin ang kunon dayon sa mga sundalo, sa mga Roman nga mga soldiers. So ganahan sila nga lutuson. Nya naman sila'y rights kay sugo man sa gobyerno nila. So naitabo mo ni nga maglayas gid ang mga Christian. So gikan niya ng 100 AD ngadto sa 323 gitawag og pula kay nga naman that is bloody. Daghang patay. Okay? So, imo makita mo ni siya nga og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta aron ang mga tao magpinatyanay. Bloody kay ni siya. Mo ni kabayo nga pula. Okay? Dili kay manok nga pula. Kabayo nga pula. Mo ni siya. Yulagway, may kabayo, nagsakay nini, na espada, unya pula ang mao nga kabayo ug ang nagsakay sinina sa nagsakay. So mo ni red horse 100 AD paingon sa 323 AD. Unsa kitong white horse? Gikan kang Christ paingon sa 100 AD. Kining red horse gikan sa 100 AD ngadto sa 323 AD. Dili ni siya red horse nga makahubog ha. Naging din a blood-stained faith. Na naman, panahon sa tinglutos. O kung katong pirmiro nga white horse, first seal to siya, kini gitawag og second seal. Okay? Sunod. Palihog basa. Tandaan ninyo ang inyong kaugalingon ang tibuok kanon ng inyong espesyasyon mo ang naghimo kaninyong mga mabantay. Sa pagtagat sa iglesia sa Ginoo ang inyong pagtunan, dinaanan sa iyang kaugalingong dugo. Ako na ibalo sa mga kaibigan
Bantay. Kay si Pablo na ibalo. Masilihang mga wala na sila, mamatay na sila, na ay mga false teaching. Musulod sa simbahan. Umato dinhi, ako nahibalo nga sa makagikan na gani ako, pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo. O niyon, gikan ragayod kaninyo adunay managpanindog. So na ay mga false teaching sulod sa simbahan nga gidala sa ilang membro. Ug mao ni nakahatag og kagubot. Kanus ani siya after nga ang apostoles wala diha. So sa ato pa gawas nga giluto sila na apay mga bakakon nga mga pagtulunan nga na-introduce sa church. Yan ang panahon na. Unsa man ni gitagna pa ng Pablo? Yes. Basa ko no, si Thessalonians 2, 3 ug 4. Ayaw ka mo pagpalimbong isan kinsa sa isan sa kaagi. Kay katong adlaw dili makaabot hangtod nga mahitabo unahan pagsupil. Ug ang pagtunga sa tao sa kalapasan. Ang taong pagdalagagon nga masusupang magmamalitas sa iyang kaugalingon batok sa tanan ginatawag sa Dios o sa bisan unsahan nga simba. Natungod niya na siya magpamigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magpapahayag na sa Dios. So niining panahon na sa kulang nga kabayo na ay pagsupil. Pagsupil means pagsupak. Pagsupak means pag-rebuilding ngadto sa Dios. Unya naani siya sa templo o gitawag siya og tao sa sala. Mao ni ang gipahayag ni Apostol Pablo nga maglingkod sa templo unya siya nagpailang nga siya sulugon sa Ginoo apan tao siya sa gitawag natong sala. So ning senaryo na karon nagingon diri palibasa. Kuya magaling ang masupilon igapadayan na o pagpapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginawa sa iyong baba o pagdadalagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyong pagabot. Ang pagabot sa masupilon pinaagi sa bilog ni Satanas pag-uban sa sana pagahom o baka mga hinanan o kaningalahan. Bantayan na to. Kay kini nga bakakon nga pagtulunan pagaubanan sa tanang kagahom o bakak nga gihimo sa yawa. Muna nga, human nga namatay ang apostoles from 100 AD paingon sa 323, gawas nga gipangluto sila, misulod pa gyud ang mga bakakon nga mga pagtulunan. Okay? So, pag-aubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugmas sa kamatuoran aron mga luwas unta sila nagadumili sa paghigugmas sa kamatuoran. So ang ilang gibuhat ilang kogalingon nga tradisyon na. Okay? So naatay topic ko paana sa unahan natong panagispo. Palihog basa itong nga kabayo. O sa pagukhan niya sa iyang ulong timbre na lumos ko ay katulong buhing binuhat na nagingon. Humahay ka at makita ko ang nanawa ako sa pamito mga kabayo o ang kabayo ni may timbangan niya sa iyang kamot. Ha? Tama? Sa ikatulong nga silyo or timbre, nakita nila ang itong nga kabayo. Ulang nga kabayo, puti nga kabayo, ulang nga kabayo, itong nasad nga kabayo. Ang puti nga kabayo, gikan sa panahon ni Kristo, hantod sa kamatayon sa katapusang apostoles. From Christ to 100 AD. Ang pulang kabayo from 100 AD to 323 AD. Okay? Now, kining itong nga kabayo atong tan-awon sa pagkisulti diri. So, mo ni siya, itong nga kabayo 323 AD to 538 AD. So, gitawag siya og a compromise faith or third seal. Nganong compromise faith tungod kay naay daghan sa Biblia nga iyang gisupak. Unsa man na siya? Ato Daniel 8:12 palihog. O pamahalan itong ginalaman kaniya o sa dayon nga halat nga sinunod. Tungod sa
kanang ihulog. For example, nakuha kong tubig, akong ihulog sa yuta. Importante pa na alang nimo dili na importante alang nimo. Kay imo namang gihulog. Pero importante na, pero alang nimo dili na importante. Ang kamatuoran sa Dios nining panahon na gihulog sa yuta. Meaning to say, dili na importante sa ilaha ang kamatuoran sa Ginoo. So ilan na yung pulihan o mga tradisyon. Usa ka example ana, ang Sabado giusab na ngadto sa Domingo. Okay? So atong tanawon ang uban mga pahayag. Ang kaluwasan nga diha lamang kang Hesus giilisan nila og mga kalagdaan nga hinimo lamang o tao. Muna itong bantayan, nag-angkon og Diyos, nagdalag Biblia, pero ang kamatuoran nga nasa Biblia, wala na nila tumana. Ilan ng giusam. Okay? So, mauni ang senaryo. Now, karon, unsa man ang ilang giusam? Ano palihog ba sa Exodus 24? Alam ka nimo, dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga nilino, bisan sa dagway sa kasang butana matuwa sa itaas sa langit. Kung hindi sa ilalong sa yuta, kung saan naa sa tubig sa ilalong sa yuta. Antay ha? Kaya nag-ingon diri, kung sa tanaw ng kwan, kung wala kay. Nag-ingon diri, alang kanimo, dili ka magbuhat o usa ka larawan na linilong. Muna isugo sa Biblia. Okay? Bisan dagway nga naa sa langit. So, bisag i-claim na to nga dagway na nga naa sa langit, mandulunda na siya, ang Biblia niyo ayaw buhati ninyo linilong. Ngayon niyan ang panahon na sa 323 AD, ngadto sa 538 AD, nga naghulagway sa itom nga kabayo, giilisan ang sugo sa Dios. Gisupak ang sugo sa Dios. Na anay mga tao nga nagsimba o linilok nga larawan. Unsay diferensya sa linilok nga larawan o picture? Ang picture, wala really na siya sa linilok. Ang linilok gani, for example, nagkuha kong kahoy, gikulitan akong mata, gikulitan akong ilong, gikulitan akong baba, gipurman akong kamot. Yang nagsigig kulit, sige siya panigrilyo. Grilyo niya, tapos, ay magbilod ko, inom sa din siya bino, sige siya kulit. Tapos, gumawa niya kulit, ibayaran din siya sa nagsugo. Gibaligya din sa tindahan. Pagbaligya sa tindahan, gikuluro na. Gipalit, pagpalit, ingon dayan ang tao. Ato ni siyang pabinditahan. Manong bindita, ibutang sa altar, dito dayon siya galud-luhod. Makuha ang panyo, yang ipahid sa tiil, yang simutan. Pahid sa agtang, yang simutan. Panahon gani sa Manila nga Black Nazarene, grabe kayong mga tao, labay og panyo, tamukon dito sa nagsakay, ipahid sa mong imahin, ibalik na sa niya. Unsa nga larawan? Black Nazarene. Kinsa man na Black Nazarene? Ha? Si Jesus Christ, mo nigunahon na sa uban? Pangutana, black ba si Jesus Christ? Huh? Unya, kanang gikulit, wata ka ba no? Nagkulit na, sige ba ni Grillo? Ginom ba ka o bino? Ano ba? Nga tapos, gibinditahan lang dayon. Unsay sugo sa Biblia, alang kanimo, dili ka magbuhat o usak kalarawan nga linilok, bisan sa dagway, sa bisan unsang butanga nga atoa itaas sa langit. Mingon siya nga, pamana pastor ka nang, wa man mi nagsimba og larawan. Ang among gisimba, ang gilarawanan. Nya, ang gilarawanan na akuno sa langit. Amo ni nagingon si Biblia. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway, bisan unsang butangan na tuas langit. Nuwan, pangutana, kanang gihimo nga larawan, mao ba ginagdagway? Ikumparar niyo ang mga larawan ni Jesus Christ nga na ginabaligya karon.
Pang-picture. Ato na sa kaslaing tindahan, picture. Itandi ang larawan ni Jesus Christ kung parehab sila gagawin. Lain-lain. So sa ato pa, dili na larawan ni Jesus Christ. So sayo pang argumento ngayon, wa mi nagsimba og larawan, ang among gisimpa ang gilarawanan. Ang pamunta na, kanang larawan, mao ba gyud na ang gilarawanan. Bisan pag mauna, ang Biblia na yun, ayaw paghimog linilok na larawan. Bisan pag sama nga naan na siya sa langit. Nganuan, ang atong pagsimba, dili ng simento, dili ng kahoy. Mas power nga wala kay gitanaw, nagpiyong lang ka. Mas gamhanan na siya nga ampo. Pero, kanus ani nagsugod, dito na sa panahon, sa 323 AD, ngadto sa 538 AD, nga gihulag way sa gitawag og Black Horse. Okay? Sunod. Palibasa. Dili mo iyuko ang imong kaugalingon kanila, dili magalagad kanila, kay ako sa iyong pamangay ng Diyos, mo ang Diyos nga ibukaan. Nung siya nang dili mo iyukbo. Maulugan ning kuan, larawan. Dili ka mo yukbo, dili nimo siya i-worship. Dili nimo siya simbahon. Kay ang imong simbahon, dili tong larawan katong dito sa langit. Ingana na lang siya. Nga naman, ang Diyos walay nakakita sa dagway sa Diyos. Ang Biblia niya, kung makakita ka sa dagway sa Diyos, mamatay ka. Ang pangutan na kinsa man ang dagwaya nga imong gibuhat. Pananglitan mo yun nga, mao ni akong mama. Nya, dili mao naong sa imong mama. Ingnon ka sa mga tao, mao na imong mama. Musugod ka, dili. Dili ka musugod ka inuan. Dili gina ni imong mama. Lahi ginandagwayan na. So muna, dili mo yukbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Okay. Napas Biblia, nga giusap ang sugo. Paliw ko nagbasa. Siya magmamana sa pag-usap sa mga panahon, o sa kasuguan, o sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon, o mga panahon, o sa katunga sa usa ka panahon. Siya magunahuna pag-usab sa panahon o sa kasuguan. So gitog na diri sa Biblia nga naay mga tao nga musulay sa pag-usab sa kasuguan sa Dios. Gawas niya ng pagsimba og mga linilok nga larawan na apabay uban nga gisgutan sa Biblia nga ilang giusab. Tutanawan ha? Kini nga libro, dili ni sa Seventh-day Adventist nga libro, gitawag kani og The New St. Joseph Baltimore Catechism. Kagin ning libro ha? Catechism man eh. Yes, Katoliko. Ano itong sunod? Na ay imprimator na si Francis Cardinal Spillman. So kung yung kag-cardinal, dako na gini siya grangko. Na unsa may gisulti sa mao nga sinulatan. Ako lang gid siya gipicturean o di masayo. Sige mo dire. The third commandment of God, remember thou keep the Holy Lord's Day. Pero di na siya third commandment sa Biblia. Ika-fourth na. So adunay kausaban. Why does the church commands us to keep Sunday? Nganong ang iglesia nagsugok ka nato nga atong bantayan ang Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo. Ang iglesia, the church commands us to keep Sunday. Ang iglesia nagsugok ka nato nga atong bantayan ang Domingo. Okay? Nga naman tungod kay Kristo natawo puno ng adlaw. Pero ang pangutan na kinsa nagsugok nila. Dili man pwedeng usbon ako nagsugo sa Dios niya akong pulihan. Niya mingon din ko nga morning na sa Biblia. For these reasons, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Tungod nini nga katarungan, ang iglesia nagbalhin
sa Lord's Day nga mao ang Saturday ngadto sa Sunday. Gibalhin o wala? Gibalhin. Ang Biblia nag-discuss og Saturday, gibalhin ngadto sa Sunday. Kinsa nagsulti ana? Ang libro. Dili libro sa Adventist, apan libro sa Roman Catholic. Sunod. Palihog ko nagbasa. Which in the Sabbath. Kanang question. Okay. Which in the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kinsa nagsulat? Reverend Peter Chairman. Dekan siya nga libro, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. So, ilan nga libro? Page 50. Atong bisay on, question and answer na ini. Di-interview. Asa man ang adlong igpapahulay? Ang tubag sa Katoliko, Sabado ang adlaw nga igpapahulay. Ang pangutana na sad, nganong nagbantay man ta sa adlaw Domingo imbis Sabado. So ang nag-interview, nagbantay diya og Domingo. Nganong nagbantay ta og Domingo imbis Sabado? Unsay tubag niya? Nagbantay tas Domingo imbis Sabado tungod kay ang Catholic Church sa Konsilyo sa Laodicea tuig 336 gibalhin ang pagkabalaan sa Saturday ngadto sa Sunday. Gibalhin. Unsa ni mga tuiga? Gikan sa gitawag natog 323 AD up to so 538. Pero kini siya nahitabo sa 336 AD. Mo may nakasulat diri 336 AD. Okay? Unsa ba? Kini nga libro, The Ten Commandments. Kang kinsa ning libro ha? Iyan is Catholic na libro. Kinsa may imprimator? Most Reverend Socrates B. Biligas. Usa ni ka Archobispo sa Lingayen, Dagupan. Okay? Now, unsa may gisultian ni libro ha? Gawas nga giusab sa Catholic Church niya itong 336 AD, naa pagyud nag-usab una kaniya. Pero ang pag-usab una kaniya may kalabutan sa civil government. Katong 336 may kalabutan sa church government. So gikan sa civil, gipalig-on pa gyud sa church sa 336. Kinsay naguna? Ato una. Emperor Constantine in 321 AD. Ilan ning libro ha? Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire. Okay? In line with the teaching of the church. Ever since, Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with exemption of Seventh-day Adventists, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Unsa di ay? Sa tuig 321 AD, si Constantine nga dako, ang unang nga Roman Emperor nga nakonverter sa Christianity, mimproklamar nga ang Domingo mao ang legal holiday sa tibuok nga imperyo sa Roma. Okay? Ingon din niya na throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Okay? So, niyan ang panahon na kuno, ever since, Sunday has been celebrated as Lord's Day with gawas sa mga Seventh-day Adventist nga gitawag og Sabadista. So, naaligpon ang mga ebidensya na naay mga punto. Pero, balik sa Biblia. Kasi sulti sa Biblia. Tungod kay sa ikaunom kaadlaw, ang Dios, ang Ginoo, naghimo sa langit o sa yuta, sa mga dagat o ang tanang butang nga naa niini. Sa Bisaya,
Hinumduman mo ang adlaw yung pagpahulay aron sa pagbalaan niini sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa adlaw ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Exodus 20, 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. O mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan o gibalaan sa Dios. Kini siya gisulat sa 10 ka sugo. Ay ingon sa uban nga kanang 10 ka sugo iya ra na sa mga Hudiyo. Pero anong ingon man ang Biblia nga ang adlaw ipagpulay alang kang Jehova? Ug ngano man usab nga kini nga statement gikutlo sa Genesis 2:1 ngadto sa 3 nga wala pay Hudiyo niya ng panahon na atong tanawon. Palibasa. O ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito o nagalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat ug mahimo sa Dios. Uy, gipanalanginan, nagbalaan o nagpahulay. Sa Exodus, na ang mipahulay, gipanalanginan o gibalaan. Sa ito pa, ang Exodus Kapitulo 20, iyang gikutlo ang Genesis 2:1 nga to sa 3. Nga, sila pang Adan ang tao niya ng panahon na. Wala pa Hudiyo. So sa ato pag gi-practice na ilang Adan ang mao nga puntuha sa adlaw ipagpahulay. Now, naabay mga gisgutan sa Biblia nga naay mga tao nga ilang gitaptapan ilang mata, palayo ko basa. Dapat sa As iyong mas mga saserdote ang akong kasuguan o ipasipalahan ang aking mga balaang utang. Sila lang utang o kalainan sa balaan o sa malaway. Di matulog sila sa mga tao sa kalainan sa mga o sa malinis. O isagtapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga handang ipapahulay o ako ipasipalahan niya sa ilang kaliwala. Basahon na itong iyas Katoliko, ha? Okay, itong lang tao. Kini nga Biblia, iyan ni sa Bibliang Katoliko. Gitawag og Biblia sa Kristohanong Katilingban, edisyong Katoliko Pastoral. Kinsay imprimator? Si Ricardo Cardinal Vidal. So, Cardinal ni siya. Okay. Archbishop ni siya sa Cebu. Now, ako gyapon gipicturean. Kung siya gisulti sa ilang Biblia, palihog. Gisugol ang babae sa balaod o Susan ang balaan kung utang. Wala nila ang saging kalainan ang balaan kung ang hindi balaan. Wala nila itudlo ang kalainan sa limpyo o sa limpyo. Wala nila tanda ang adlaw sa pahulay. Gilabong ginama sa masa. Kung sige yun, misukol ang mga pari sa balaod. Sa ubos na yun, wala nila tanda ang akong adlaw sa pahulay. So, na sa Biblia daan, dili pag yung Biblia sa Adventist. Okay, arita sa ikaupat nga Timbre, paliw ko nagbasa. Sa pagkuhan niya sa ikaupat nga timbre, kung nakita ko ang tanawa, ang usa ka maluspad na kabayo, ug ang nagkabayo niini kinahanglan kamatayon, ug ang hanis ng sulod kaniya, ug kini sila ginatagan og kagahom sa pagpamatay pinaagi sa espada. Mataya, dini siya kaupat nga timbre. So, ito yung timbre, puti. Ikan kang Kristo, ngatos 100 AD. Ikaduha nga kabayo, unsa? Pula. Gikan sa 100 AD, paingon sa 323. Katulong nga kabayo, unsa? Gitong. 323, paingon sa 538. Kini siya, gikan sa unsa? Awa, 538 ngadto sa 1578. Okay, atong balik. So niya, ang ikaupat nga timbre, pale, luspad, maluspad nga kabayo. Unya nagkabayo nini ginganlag kamatayon ug ang Hades. Unsa man ning Hades? Unsa ni kalangyang nga pinulungan nga buot pa sa buot lubnganan. So kamatayon ug ang lubnganan. Nagsunod kaniya ug gihatagan sa kagahom sa pagpamatay pinagi sa espada. So sa ato pa,
na ay nahitabo nga pagpamatay. Gitawag ni sa uban og Inquisition. Okay? Unsa man ang Inquisition? Usa ka pagtaral sa usa ka tawo o gihukman dayon ngadto sa kamatayon. Abay daghan na hitabo ani naa mao ni ang gitawag nato og luspad nga kabayo. Dead faith. Nahitabo sa 538 paingon sa 15:17 mo ni ikaupat na silyo. Atong tanawon sa sunod. So, pag-ingon nga daghan ang gipangpatay, naa may kasaysayan sa Biblia nga daghan ang gipangpatay? Naa. Kini siya naa sa gitawag nato o internet. Okay? Naa ni Google. May manis Google kay daghang nahibaw-an. So ako na lang din screenshot. Unsa gingon sa Inquisition? The Inquisition was a powerful office set up within the Catholic Church. Sa the Inquisition, ang napahigayon mao ang Catholic Church. To root out and punish heresy throughout Europe and Americas. So sa ato pa, aron ipanish ang mga heresy kanang nang gawas sa pagtulunan nga Katoliko. Yeah, beginning in the 12th century and continuing for hundreds of years, the Inquisition is infamous of severity of its tortures and its persecution of Jews and Muslims. Minsan, torture, mga pagpamatay, mao ni ang nahitabo kaniadto. So, mabasa niyo na sa www.history.com sa word nga Inquisition. Sunod. Unsay rason nganong adunay Inquisition? Adunay pagtaral, paghukom o pagpatay. Unsay sa rason? Unsay gyud niya? Reasons for the Inquisition included a desire to create religious unity and weaken local political authorities and familial alliances. Unsay rason igsoon? Aron pag-create og religious unity. Kamo kay nagtukod mo inyong kaugalingon simbahan, pamatyon mo. Kinahanglan usara ang simbahan. So mo na gitawag og Inquisition, pagtaral, paghukom, pagpatay. Unsa pay rason? Money. Money was another motive. The government made a profit by confiscating the property of those found guilty at heresy. So sa ato pa, kwarta usab ang hinungdan. Okay, now sunod. Pila man ang napatay sa gitawag natong Inquisition o pagpamatay sa tao. Okay. Paliw ko basa. Estimate of number killed by Spanish Inquisition, which Sixtus IV authorized the papal bull in 1478, have ranged from 30,000 to 300,000. Some historians are convinced that millions died. Ha? Gibana-bana nga ang numero sa pagpatay sa gitawag nato og Spanish Inquisition nga diin si Sixtus IV naghatag og panugod nang gitawag nila og Papal Bull sa tuig 1478. Unya mirange ang pagpatay iabot og 30,000 to 300,000. Imagine mo na. Kinsa nagsulti ani? Naagyapon sa Google. Sa gitawag nato og theguardian.com. So 30,000 nga to 300,000 ang gipangpatay. Pero unsay gingon diha? Some historians are convinced that millions died. So ang ubang historian, kumbinsi sila nga di lang 300,000 ang matay, pero millions. Imagine nimo, makaako ka og patay sa millions.
Kaya basangin na ba ang mga Sabadista mo patay basta lapaso ng adlaw ipagpahulay. Pero wa kay nakita nga ang Seventh Day Adventist nagpatay. Pero natay makita sa kasaysayan sa Biblia na 30,000 to 300,000 ang gipangpatay. Ang ubang historians maabot siya og millions. Okay. Arita sa libro gyud sa Roman Catholic, A Guide to Church History, The Triumphs and Intrigues of the Renaissance Popes by Monsignor Lawrence G. Spiteri. Kinsa ang imprimatur ani? His Eminence Cardinal Roger M. Mahoney. Okay? Now, karon unsay gisulat diri? Okay. Kining gilinyahan, kini. The Sixtus the Fourth. Atong gibasa kanina. Giving into the pressure from Spanish monarchs, empowered the latter to set up the Inquisition on 1st of November 1417. So dili ni siya tumo na ay back up nga libro ug nasa back up nga mga ebidensya. Kanang gilingyang nga grade. Okay? However, unlike the Inquisition of Middle Ages, which was under papal control. So, dunay mga panahon na sa Middle Ages na ang nagkontrolar sa gitawag na itong Inquisition mo ang Papa. Okay? Ngayon siya, the Spanish Inquisition was under the direct control of Spanish monarchy. Okay? So, dito na direct control. Pero, sa Middle Ages, sa gitawag Inquisition of Middle Ages which was under papal control. Sunod. Din sa ubos. Okay? The Sixtus IV, giving into the pressure from Spanish monarchs, empowered the latter to set up the Inquisition. Ako naman nag-iwas kanina. Naibalik na day. Okay? Now, kini, how did the Inquisition come to, gitawag na to og naundang, come to the end? Okay? End of the Spanish Inquisition. End of the Spanish Inquisition. In 1808, Napoleon conquered Spain and ordered the Inquisition there to be abolished. So gisulong ni Napoleon Bonaparte ang maunga Spain. Siyempre, naadtong mga Spanish. Spain, and ordered the Inquisition there to be abolished. So, gipaundang ni Napoleon Bonaparte, dili ang Roman Catholic ang nagpaundang, kundi si Napoleon Bonaparte. The last person to be executed by the Inquisition was Cayetano Ripoll, a Spanish schoolmaster, hung for heresy in 1826. So ang katapusan ko gi-execute sa gitawag Inquisition si Cayetano Ripoll. Gawas anang 1808, nasundan pa gyud na sa gitawag og July 15, 1834. The Inquisition was definitely abolished July 15, 1834 by a royal decree signed by the Regent Maria Cristina de Bourbon during the minority of Isabel II and with the approval of the President of the Cabinet, Francisco Martinez de la Rosa. So ang nagsugo diri dili ang Catholic nga ipaundang, ang gitawag na to gobyerno. Wala na sila ganahan yanan 30,000 nga 300,000 nga matay unya ang ubang mga historian millions kuno. Okay? Now, on the contrary, hordes of baptized pagans meant that paganism had diluted the moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Mao man problema kung ang pagano nga panguna-una masagol na gani sa gitawag nato og panguna-una nga reliyoso. So mabasa na sa Concise History page 50. So adunay panag-usa sa iglesia o estado. Mao man problema kung ang iglesia o ang estado mag-usa na ay daghan patay.
Now, Christianity became an established religion in Roman Empire. Okay, ato na ipaspasan kita as para ba. Tanawa ang steps to compromise. Ang Biblia, kamaturan sa Biblia, gihulog sa yuta. Gipulihan o kunsa? Traditions. Gipulihan o finances, indulgence, images, church hierarchy, human dogmas. Meaning to say, mga pagtulunan na dili mabasa sa Biblia, mao'y gipuli sa kamatuoran sa Biblia. Okay? So, muna yung diya. Sunod. So, ang pulong ba sa Ginoo magpabilin nga gihulog sa yuta o giyatak-yatakan? Dili. Ipabalik ginas Ginoo. Hinay-hinay, pagpabalik sa kamatuoran, ilabi na ang unang nga mga Waldenses kaniadto nga gipanglutos nga nangadto sa mga bukid. Sila ang nagpreserbar sa Biblia o ilang gikopya ang Biblia o ang matagpalit silang kopya ilang gipanghatag sa mga tao. Ngadto gid sila sa bukid nga naman aron dili sila mapatay or malutos. So mo ni Hidden Waldenses Mountain Village. Insa may mga sundalo or manumusaka dili. Wala pa helicopter kaniadto. So layo na gid kay ni siya. Oh, tanawa ang mga ebidensya na dito ang lamisa unya diya sila magkopya sa Biblia. Ug human kopya ilang ipanghatag sa mga tao. Munawag nila sa bukid ilang ipanghatag. Pero ang atong Biblia ron pertindagana na. Pero ato una ginaampingan gid nila ang gitawag natong Biblia. Tanawa. Gikan sa Dark Ages sa 14th century. Gipabalik sa Ginoo ang mga pagtulunan. Number 1, Waldenses ilang gipaligon ang Bible, gipanghatag nila. Sunod, nasundan ni Hus nga nag-emphasize kinahanglan kita magmatinumanon sa Biblia. Sunod, nasundan ni Martin Luther. Nagnahangan ang kaluwasan pinaagi og grasya, dili nang paliton ang kaluwasan. Okay? Okay, I still kaya ako nang gili. Sunod si Calvin, nagisgot og pagtubo sa Kristohanon. Sunod ang Anabaptist, nagtudlo og tinuod nga baptism dili nang wisik kundi ang paglubong sa tubig. Sunod, ang Biblia na giyon Mateo 28:19 busa panglakaw kamo og himo ang tinun-an ang tanan kanasuran sa pamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. So si Wesley, ang gi-offer ni Wesley is holiness, pagkabalaan. So hinay balik sa Ginoo ang kamatuoran, no? So gikan sa kang gitawag nato og Luther, kang Knox, Newton, Wesley nakapasa na nga kamatuoran. Hantod niabot sa kang William Miller. Unya nag-emphasize si William Miller og doon na ang pagbalik sa Ginoo. Sunod, Advent movement, mao na ni ang gibalik sa Ginoo ang pag-emphasize sa Sabat. Okay? So imo makita nga ginahinay og balik sa Ginoo tungod kay nakontrolar ang mga kanasuran kaniadto sa mga dugay nga katuigan sa mga gitawag natong Inquisition. Unsa giingon sa Biblia? Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimong tao. So balik ta sa Biblia, dili ana mga kalagdaan nga hinimo og tao. Ang pinadayag 14:12 niyon ani ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios. Okay? O tinuoan ni Jesus. So, balik kita bantay sugo. Anawa? Ang greatest issue mo ni ang authority nagisgutan ang kang sayawa church council. Iya sa Ginoo Biblia. Sa pagampo ang iya siyawa mga larawan na kinulit. Iya sa pulong sa Ginoo Holy Spirit. Sa kaluwasan iya siyawa human works mo na nga magludluhod lakaw gikan sa pertaan ngadto sa altar. Pero sa Ginoo, Christ grace. Sa intercession, ang mag-intercede mo ang priest. Pero ang mag-intercede mo si Christ. Worship, Sunday, ngiya sa Biblia,
Sabat. Nahitungod og kamatayon, matupad di ko na mamatay ang kalag. Pero sa Biblia, tulog ang kalag. Baptism, sprinkling, bisik-bisik. Sa Biblia, lubong sa tubig. Okay? Sa panglawas, giwala na kuno ang pagkaon sa mga hugaw, mauna ang baboy, pero dinhi los eterna. So, ato nakitaan nga mauna ang mga prinsipyo sa Biblia. Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.